Hindi pa rin naaayos sa mga silid-aralan sa Bacolod City na nasira ng Bagyong Tino. Sa Calasiao, Pangasinan naman, baha pa rin sa ilang eskwelahan at halos 2 linggo nang walang pasok. Live mula sa Calasiao, Pangasinan, may unang balita si Cindy Salvacio ng GMA Regional TV. Cindy? Susan, mahigpit na binabantayan at minomonitor ng DepEd Regional Office 1 ang mga binabahang paaralan dito sa buong rehiyon matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan. At bagamat prioridad nga ng DepEd ang kaligtasan ng mga estudyante, tinitiyak naman nila na hindi maapektuhan ang pag-aaral ng mga ito. Pagpasok pa lang sa loob ng Banlag National High School sa Calasiao, Pangasinan, bubungad na ang baha. Kaya hindi pa tinatanggal ang mga inihilerang gulong ng sasakyan sa gilid upang may madaanan ang mga guro't estudyante. Ang naipong tubig sa bahaging ito, nagmistulan ng maliit na palaisdaan. Ilang estudyante ang handa naman na raw pumasok. Pag sa Monday na lang po, pinsanan na lang po para mabawasan din yung baha dyan eh. Ang priority po kasi ng DepEd sir ay ang safety and security ng mga guro at siyempre ng ating mga mag-aaral. Mas malala ang baha sa katabing Banlag Central School. Makikita ang lawak ng naipong tubig sa loob ng campus. Matagal na umanong problema ito ng paaralan. Wala kasing labasan ang tubig. Nagtutulungan ang pamunuan ng paaralan, barangay council at lokal na pamahalaan upang masolusyonan ang problema. Patuloy po ang pakikipag-coordinate po natin sa kanila through their district supervisor. Yung iba po nag-shift po to modular distance learning. Kadalasan po na ginagawa ng ating mga kaguruan kapag may mga bagyo o kalamidad ay nagkakaroon po sila ng mga make-up classes sa mga panahon po na humupa na po ang baha. Sinira ng Bagyong Uwan ang bahagi ng bubong ng gymnasium ng Banawang Elementary School. Wala namang naapektuhan sa mga silid-aralan. Handa na raw magbalik eskwela ang mga mag-aaral matapos ang halos 2 linggong walang pasok na nagsimula pa noong wellness break. Sa Bacolod City, hindi lang mga bahay ang nasira sa pananalasa ng Bagyong Tino. Nasira din ang mga silid-aralan. Sa Andres Bonifacio Elementary School 1, nasira ang mga silid pati na ang mga kisame ng mga ito. May mga puno ring nabuwal sa paligid. 4 sa mahigit 20 silid ang hindi pa magamit dahil nasira ng bagyo, ayon sa pamunuan ng eskwelahan. Kaya pinalawig pa ang alternative delivery mode sa halip na ibalik ang face-to-face classes. Apektado gid ang aton nga mga classrooms nga hindi gid pwede masudlat. May arita di sa fronting sa aton nga part nga nagkala tumbaman ng mga canopy. Kasama ang mga silid-aralan ng Andres Bonifacio Elementary School 1 sa 134 na inireport ng DepEd Bacolod City na partially damaged, habang may 189 naman na totally damaged sa buong lungsod dahil sa bagyo. Nag-delay gid ka supposedly 1 week lang ang aton nga sem break, ang aton nga health break. Till now, hindi pa regular ang aton nga class. Nag-localize ang school. Suspension of face-to-face classes. But it doesn't mean na wala klase. Para sa magulang na si JR, mahalagang ayusin muna ang classrooms bago ibalik ang face-to-face classes. Samantala, nagpapatuloy pa ang consolidation ng DepEd Negros Occidental kaugnay sa tala ng mga nasirang classroom sa probinsya. Nagsagawa na ng inspeksyon ang DepEd at provincial government sa ilang bayan nitong November 11. Kasama sa kanilang pinuntahan ay ang mga nasirang silid-aralan. Inihahanda na rin ang tulong para sa mga paaralan. Susan, dito sa ating kinaroroonan sa Calasiao, Pangasinan, bukod sa mga binabahang paaralan, ay may mga paaralan din na wala pang supply ng kuryente. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa mga paaralan at sa mga electric companies nang sa gayon ay mapabilis ang power restoration. At sa ngayon, nasa maayos na rin na sitwasyon ang karamihan sa mga paaralan dito sa bayan at nagbalik eskwela na rin ang mga estudyante. Susan. Maraming salamat, Cindy Salvacio ng GMA Regional TV. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.